namin lumipat sa Cavite, di ba? Sa mga nagpo-follow sa akin, sa mga 5 nagpo-follow sa akin, alam niyo naman, dito, nanay ko namatay noong August. So, June, July, August na alagaan ko yung nanay. Kahit gaano katagal, parang feeling ko, alam mo yung word na babang luksa? Parang feeling ko, hindi bababa yung pagluluksa ako kasi kaya ako, habang nabubuhay ako, isa sa mga natutunan ko is, ano yun, spend time with your friends, with your family. Biniyayaan ako ng Diyos ng panahon para makapagpaalam, panahon para makapag-ayos ng buhay. Ano yun? Alam mo yung panahon para maging malakas muna. Kasi kakailanganin ko yun dahil marami akong mararanasan ngayong 2025. Alam mo yun? Hindi ka naman makakamove on talaga, masasanay ka lang yung parang, wala, nandiyan pa rin yung sakit eh. Humanap ng work, vlogging, health, motherhood. That's it. Sana ma-monetize na this 2026. Oh, hello guys. Okay. So, welcome back to my channel. Hi guys. So, very informal muna ang ating vlog for today. Dahil, ang pag-uusapan natin ay about 2025. Reflection and everything that I have learned nitong taon na to. Siyempre, sa mga unang buwan ng taong 2025, nagkaroon kami ng problema. Nagkaroon ng problema yung partner ko with regards to money. Kaya, before, dati kasi nasa BGC kami. Tapos, kinailangan namin lumipat sa Cavite, di ba? Sa mga nagpo-follow sa akin, sa mga 5 nagpo-follow sa akin, alam niyo naman na dati taga BGC ako. Tapos ngayon, kinailangan namin lumipat dito sa Cavite dahil hindi na namin kaya yung mga bayarin doon sa BGC. So, yung inaakala kong magiging bahay ko that time is napurnada, hindi na bayaran, hindi na kayang mabayaran. So, kaya kinailangan namin lumipat dito. So, mahirap yun para sa akin kasi ako kasi kailangan ko ng stability. Kailangan ko ng structure. Dahil, syempre, alam niyo naman yung aking past about substance. So, ako, pag na-trigger ako ng mga ganong klaseng stress, malaki ang possibility na mag-relapse ako or something. So, that happened. From BGC to Cavite, naghakot ako. Naghakot ang lola mo. Naghakot ako ng mga gamit. Tapos, kinailangan kong ilipat din si Queen. Buti na lang. Dati kasi nag-aral din ako dito. Dito talaga ako lumaki sa Cavite. Dati nag-aral ako dito. Tapos, syempre, doon ako nag-decide na ipasok siya sa Chrisley's. Kasi, alam ko na yung mga galawan kasi doon. So, mas kampante ako na doon ko siya ipasok. So, yun. Pero, ang mahirap kasi sa akin is, naplano ko na yung buhay ko sa BGC eh. Tapos, biglang all of a sudden, hindi ka na pwede dyan. Hindi mo na-afford dyan. Lipat ka na. So, ayun, tinanggap ko na kailangan namin lumipat. Not knowing na feeling ko, kaya pala, sinadya ng Diyos na lumipat kami dito ay dahil kailangan kong alagaan yung nanay ko. Dahil, again, if you follow me sa aking social medias, ang nanay ko ay kakamatay lang noong August. Diba? June, lumipat kami dito. Nanay ko namatay noong August. So, June, July, August na alagaan ko yung nanay ko. So, ayun. Siguro blessing in disguise na rin yung paglipat namin dito dahil, diba? Una, masama ang loob ko eh. Na, bakit nangyari sa akin to? Bakit kailangan magbago pa? Eh, doon na nga yung usapan, di ba? Doon na nga kami titira, di ba? Bakit kailangan magbago pa? Bakit ganon? Ang daming bakit. Tapos, nung nakita ko na, kaya pala nangyari yun kasi kailangan ako ng nanay ko sa huling pagkakataon. Tapos yun, June, nagsisimula na mag-deteriorate yung health ni Mami. Mapapanood nyo naman yan sa pinakauna kong vlog, yung talagang pinakauna kong vlog is yung contents ng about kay Mami. So, ayun, nagkasakit siya.
Sa umaga ako nag-aalaga. Ay, sa gabi ako nag-aalaga. Sa umaga, natutulog ako. Pagkahatid ko kay Queen sa school, natutulog ako. Tapos nag-hire ako ng nag-aalaga sa umaga. Buti na lang. Nakahanap ako ng maayos. Buti na lang, nandiyan si Jen. Taga dito lang din yan siya. So, kahit mahirap, nagpo-provide si Lord talaga. Iba rin. Kahit feeling ko hindi ko kaya, may mga dadating na like that, makakapag-hire ako, makakahanap ako ng mag-aalaga. Kasi nakailang palit din ako ng mag-aalaga eh. Talagang yung iba, talagang walay talaga. Pero nagkaroon pa rin si mami ng taga-alaga ng kasalitan ko para makapagpahinga naman ako, di ba? So, June, July, talagang tumodo na yung sakit ni mami. August, talagang nakikita ko na malapit na siyang mawala. Hindi ko na alam, parang lutang na rin ako noon. Tapos, alam mo yun, kasi ang addiction kasi, maraming triggers yan eh. So, that time, talagang nilalabanan ko lang na wag mag-relapse kasi mahirap para sa akin eh. Lalo na yung puyat. Sa gabi kasi ako nakatoka eh. Ako ang mag-aalaga sa gabi. So, every night, pagod ako, lagi kong naiisip na, naku, kung ako nakadrugs nito, kaya ko to kahit walang tulugan. Gumaganon na sa utak ko. Kung ako nakatira ko, hindi ako makakaramdam ng hirap, may ganun eh. Alam mo yun? So, even wala akong problema, everyday ko na siyang battle. Lalong humirap yung battle na yun kapag stressed ako, lalo na nung may sakit si mami. Talagang nakikita ko na nahihirapan na siya. Alam mo yung hirap na siya. Basta iba yung ungol, iba yung iyak. So talagang nilabanan ko talaga yung mga ganyan. Ang hirap nung August part. Birthday ko pa man din yun. Pero, na lumagpas naman si mami kasi si mami ay nawala noong August 28. Ang birthday ko ay August 4. Talagang inabot niya pa yung birthday ko sa huling pagkakataon. So, ayun. Mahirap para sa akin kasi alam mo yung nung nalaman namin na may cancer si mami is parang yun, kahit anong takbo mo, kahit anong habol mo dun sa sakit na yun, wala na, unang-una na siya eh. Kasi nalaman namin stage 4 na siya eh. Baga parang alam mo yung wala kang magawa. Ang hirap. Ang hirap nung feeling na wala kang magawa. Tapos, nagre-request na yung nanay mo na hindi na, ayoko na. Dito na lang ako. Gusto ko na lang magpahinga. Tapos, syempre, iniisip ko na, tama bang pagbigyan ko si mami? Na wag nang ilaban. Na ganyan-ganyan. Kasi alam mo yung feeling mo na parang pinapatay mo yung nanay mo sa ganong desisyon, sa pag-agree sa kanya. Kasi talagang kumalat na sa buong tiyan niya, ganun. Tapos dumating yung panahon na nagsusuka na siya ng dugo, na ang baho na ng dugong suka niya, na talagang, alam mo na nabubulok na siya from the inside. Sabi ko, shit, malapit na to. Talagang, ito na yung mga huling pagkakataon. Mahirap yung mga pangyayaring yun, pero maraming mga comments yung mga tao na, buti ka pa nakapagpaalam ka sa nanay mo, ganyan-ganyan. Ako talaga yun ang pinagpapasalamat ko na kahit ang hirap-hirap. Pero kasi ibang namamatay na yung biglaan namatay. Wala na, hindi nakapagpaalam sa hindi nakapagpaalam sa mga family. Pero, sa sitwasyon ko, sa sitwasyon namin, na ako naalagaan ko, nakapagpaalam ako, nakapag-usap kami. Alam mo yun? Nakapagpaalam siya kay Queen. Marirealize mo talaga na, gano'n lang pala yung buhay. Kahit gaano katagal, parang feeling ko, alam mo yung word na babangluksa? Parang feeling ko hindi bababa yung pagluluksa ako kasi iba pala pag nawalan ka ng nanay. Iba pala yung sakit. Kaya nga pag tinitingnan ko minsan si Queen, naisip ko na grabe, gagawin ko rin sa anak ko to.
mawawala din ako pagdating ng araw. Pero, marami rin akong natutunan sa mga nangyari na yun. Lalo na sa mga oras na natitira mo dito sa mundo. Kasi, naniniwala talaga ako na ano lang to nadadaanan mo lang siya lahat. Kumbaga, yung mga ginagawa mo dito ang judgment mo eh. Saan ka ba? Hindi naman natin talaga alam kung may langit at lupa or kung ano man ang mangyayari after life. After lang lahat ng to. Pero na-realize ko na talagang ang buhay pala is talagang kailangan magdesisyon ka lang ng tama eh. Araw-araw lang gumawa ka ng tama eh. Kasi hindi mo malalaman kung kailan ka mawawala dito. Yung mga family mo na hindi mo kinakamusta, yung mga kaibigan mo na hindi mo mini-message dahil nahihiya ka or whatsoever. Natutunan ko ngayon na spend time. Make time. Kasi, ano yun eh. Hindi mo malalaman kung kailan ka kukunin eh. 'Di ba? Kahit gaano ka kaingat, kahit gaano ka maging health conscious, kung gusto ka nang kunin, talagang kukunin ka. Kaya ako, habang nabubuhay ako, isa sa mga natutunan ko is, spend time with your friends, with your family. Kamustahin mo sila kasi iba yung relief na nararamdaman ng mga kinakamusta mo. Hindi pwede yung sasabihin mo na, alam mo na yun. Alam mo namang mahal kita, hindi ko na kailangan pahabain to. Hindi, pahabain mo. Anong gusto mong sabihin sa akin? Ha? Ganon dapat. Hindi yung mahihiya ka pa na something like that. Isa sa mga natutunan ko din is, alam mo yun, sa buhay, nobody will save you. Huwag kang didepende sa ibang tao. I mean, masaya naman kung merong sa'yo, nagsusupport sa'yo financially, ganyan, and everything. Pero, girl, nobody will save you. You will save yourself. Kaya, kahit may sumasalo sa'yo, kumilos ka pa rin. 'Di ba? Sinasabi ko to sa sarili ko at sa mga taong siguro nakakaranas din ng mga naranasan ko. Kilos ka pa rin. 'Di ba? Hindi pwedeng sasandal ka lang sa mga taong feeling mo masasandalan mo kasi lahat nawawala eh. Lahat lumilipas. 'Di ba? You will save yourself. Galaw-galaw ka din pag may time. Lagi namang may time. Time is all we have. Pero nauubos din. 'Di ba? After mawala ni Mami, ano pa ba? Mahirap. Ang hirap nung naranasan namin na, ako kasi nakita ko yung katawan ni Mami, nakita ko siyang namatay. Nakita ko siyang, inimbalsa mo, minake-upan ko siya. Tapos, nakita ko rin siyang kinremate. Grabe no? Katawan ka, buhay ka, humihinga ka, tas namatay ka, tas mamaya abo ka na. Bilis. Ganun talaga yung buhay. Ganun lang ang buhay. Grabe. Minsan, kine-question ko pa yung Diyos. Sabi ko, what's the point? Diba? What the fuck? What's the point? Actually, nagalit din ako sa Diyos. Sa totoo lang, no? Nagalit ako sa Diyos kasi, bakit mo ginagawa sa akin? Bakit tuloy-tuloy? Bakit walang pahinga? Grabe ka. Diba? Nagparehab kasi ako eh. So, 2023, nagparehab ako. Tapos nakalabas ako 2024. Tapos kinuha sa akin yung nanay ko 2025. Pakiramdam ko galit na galit ako. Bakit nangyayari sa akin to and everything. Pero, kung iisipin mo talaga, grabe yung timing. Sobrang ganda. I mean, ano bang term doon? Maganda. Kasi, isipin mo, kung hindi pa ako nagparehab at ginagawa ko pa rin yung mga dati kong ginagawa, tapos, dumating sa akin yung mga problema ko,
i-handle ko to ng ibang paraan. Sa iba ang ways ko ng pag-handle. Isipin mo, kasi I am a recovering addict. Isipin mo kung nawalan kami ng pera, nawalan kami ng bahay, nagkasakit si mami, namatay si mami, ng lahat yun, addict ako. Isipin mo yan. Paano kaya? Anong mangyayari sa anak ko? Iisip ko lang. Kumbaga, kahit nagalit ako sa Diyos, eventually na-realize ko din na inalagaan pa rin ako ng Diyos kasi kung nangyari sa akin doon nang hindi pa ako maayos, siguro si Queen ang kawawa ngayon. Kumbaga parang pinalakas muna ako ng Panginoon dahil alam niya na mangyayari sa akin to. Alam niya na ngayon na yung panahon na dadating sa akin yung mga problema. Kaya, eventually naisip ko din na biniyayaan ako ng Diyos ng panahon para makapagpaalam, panahon para makapag-ayos ng buhay. Ano yun? Alam mo yung panahon para maging malakas muna. Kasi kakailanganin ko yun dahil marami akong mararanasan ngayong 2025. Sa utak ko, ang gusto ko talagang sabihin sa 2025 is, putang ina mo, 2025. Pero salamat. Alam mo yun? Sobrang sakit talaga. Sobrang sakit. Sobrang sakit mawala ng tahanan. Sobrang sakit ng mga bagong environment. Sobrang nakakapanibago. Sobrang sakit marinig yung nanay mo na nahihirapan. Sa PGH, hindi tinatanggap. Hindi makatayo, hinang-hina. Pero nagpapasalamat ako kasi nakapagpaalam ako sa nanay ko. Nagpapasalamat ako dahil sa huling pagkakataon, naalagaan ko siya, naparamdam kong mahal ko siya. At saka nasabi ko talaga sa nanay ko na, mahal kita, Mi. Okay lang sa akin na alagaan ka. Kahit nagtampo ko sa Panginoon, pasalamat ako eventually. Alam mo yun? Talagang, alam niya yung ginagawa niya. Grabe. Naiisip ko lang, na-imagine ko lang kasi, kung nangyari sa akin to ng, ano pa rin ako, hindi pa rin ako recovering addict. Kawawa talaga si Queen. Grabe. Yung pagkamatay ng nanay ko, ang pinakamalaking dagok talaga. Feeling ko, alam mo yun, hindi ka naman makaka-move on talaga, masasanay ka lang yung parang, wala, nandiyan pa rin yung sakit eh. Gusto ko lang mag-reflect sa vlog na to about sa mga nangyari sa akin at saka mga natutunan ko. So, may natutunan din ako about friendship na pag naging kaibigan ka, kailangan hindi ka nandyan kung kailan lang convenient. 'Di ba? Pag kaibigan mo ko, kausapin mo ko kahit kailan mo gusto, ganyan. Natutunan ko din na huwag magbigay na ng panahon sa mga taong hindi rin nagbibigay ng panahon para sa'yo. Alam mo yun? Kasi ano yun eh, ano ba yung kasabihan na yun? Don't pour on the cups that doesn't pour on yours. Something like that. Basta ganun. Kasi kung hindi na sila nagbibigay ng panahon sa'yo, baka ano yan, na-outgrow nyo na yung isa't isa. May mga ganun kasi talaga. Ano pa ba? Ang mga napagdaanan natin this 2025. After naman ang pagkamatay ni Mami, medyo parang naramdaman ko na this is the time na to heal and to recover na. Kahit hindi pa rin kami nakaka-recover financially, alam mo yun, nakakatawid-tawid naman. Alam mo yun, naiintindihan naman ng anak ko na, hindi mo na pwedeng bumili ng ganyan, hindi mo na pwedeng bumili ng ganun. Ayun, hanggang sa nag-garage sale ako. Talagang sineryoso ko na ang pag-vlog.
ayun lang naman. Gusto ko lang mag-reflect sa mga nangyari sa akin this 2025 na napakahirap. Yung mga demons ko na nilalabanan ko everyday, na everyday ko na pagtatagumpayan, diyan ako proud na proud. Alam mo yun? Sa mga kaibigan ko, sa mga old friends ko, old classmates ko, sa mga dati kong katrabaho na kaibigan ko pa rin hanggang ngayon, na kapag kinikwento ko yung mga pinagdaanan ko, proud sila sa akin. Alam mo yun? Hindi man ako sobrang yaman, pero sobrang hirap nung nalagpasan ko na yun. Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan kong nandyan. Kasi inisipin mo rin kung sa BGC ako nakatira, wala naman akong kaibigan dun. Diba? Siguro nilapit na lang din ako ng Diyos sa mga taong kailangan ko ngayong panahon na to. Napakadami kong pinagdaanan this 2025. Mahirap. Pero umaasa ako na sa 2026 is better. Ayan. Ano ba ang New Year's resolution ko? New Year's resolution ko is maging consistent. I wanna be consistent sa aking vlogging, sa aking health. Be consistent pa sa motherhood. Siyempre, yan talaga ang priority ko. And what else? Yun lang naman eh. Humanap ng work, vlogging, health, motherhood. That's it. Sana ma-monetize na this 2026. And walang magkasakit. 'Di ba? Ano ang mga iiwan na sa ano ang mga ugali na iiwan na sa 2025 at babaguhin na sa 2026? Siguro yung yung pagpapabukas. Kasi mahilig ako sa ganyan, yung procrastinating. Yan, yung bukas na pala to, bukas ko na gagawin yan. Siguro mas magiging mas magiging focus pa ako sa kung ano man yung mga ginagawa ko. Yes. And mas magiging focus pa ako sa health ko kasi yung nangyari sa nanay ko, actually nangyari din siya sa lola ko. Kumbaga gusto ko na siyang putulin. Gusto kong mas mabuhay ng mas mahaba para sa anak ko. So that's it. Siguro ang message ko sa sarili ko this 2025 is congratulations. Dahil lalagpasan mo ang level na to. Sana ay marami kang natutunan. Huwag kang sumuko. And sa 2026, galingan mo. Dahil alam ko na may maparating na mabubuting bagay at magagandang bagay dahil alam mo kung mabuti kang tao. Yun lang guys. Salamat sa mga nakasubscribe sa akin. And syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, don't forget to follow me sa aking mga social media accounts. And syempre, dito naman sa aking YouTube, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Okay, so welcome 2026, goodbye 2025. Magana yung mata ko. Fresh pa ba? Fresh pa ba ang lahat?